alam mo, umaasa ako na hindi na sana, no? Dahil yung binibigay na medyo dapat Rome 2.0, yung EXP lane ngayon, ay nag-a-assume na kailangan nagbibigay ng vision ng isang XP laner. Pero I'd like to think na bukod sa pagbibigay ng vision at sa paghuhuli ng mga assassins, ay sana magkaroon ulit ng mas more on damage yung role ng XP lane. Kumbaga, bumalik yung mga lapu-lapu, bumalik yung mga Yuzong, yun na naman yung hinihiling ko. Pero ngayon na tinanggal na yung Phobius, panigurado, ang dami, Phobius at Edith rather, meron tayong makikitang ibang matchup ngayon. Mukhang matutupad na agad ang kahilingan natin na mag-iba naman sana ang makikita nating tapatan. But then, to answer yung isa sa mga lumulutang na questions natin, okay, kung mapaprioritize pa rin ba ang Roger, mukhang ang sagot ay yes. Pero for me, hindi na ako magiging sigurado kung saan nila ito ilalagay. Kung magiging gold pa rin ba ito or magiging jungle Roger. And for Blacklist, ayan, at least, sabi nila, okay napag-usapan nyo yung gusto naming identity Sige, paninindigan daw nila, Matilda. And big chance makita rin tayo ng Tirizla mula dito sa Blacklist International if ever gusto nila gawin yung isa sa mga combo na madalas na nilang gawin. Pero of course, mauuna pa rin nilang kunin ang Nolan, isa sa mga pinakamabilis na assassin ngayon sa current meta. Kaya parang hindi na agad mapapatanong ang mga tao kung magkakaroon ba ng Matilda plus medyo makunat-kunat or kakaibang jungler combo such as the Vayne kasi Nolan na agad ang ilalabas dito ng Blacklist International. Pero for Falcons AP Bren, isa siguro sa mga tinitignan din natin ngayon, no, ano naman kaya ang magiging few hero? I-deny ba nila? Kukuhain din ba yung Faramis? Kasi di ba recently ang daming nagko-combo ng Matilda Faramis dun sa mga lineup nila. Pero immediate answer na lang yata in case lumabas yon. At ngayon, Arlot na magdadamage kaya o magpapakunat ng kaunti? At hindi pa natin sure kung XP lane or Rome dahil kung babalikan natin yung time na sobrang meta pick talaga ni Arlot ay ginagamit din ito ni Ogwen for the side of Falcons AP Bren. At yan na nga, kitang-kita na kung bakit nga ba dapat mas bumaba ang priority sa isang Roger pero mukhang wala naman masyadong pake ang ating mga pro players as of now. And here comes yung nabanggit mo, the Faramis Matilda combo. Ultimate Ube is back online. At least for them, hawak-hawak na raw ng Falcons AP Bren yung Vexana. So kahit paano may maganda silang way to answer that Netherrealm. Kaso yung isa pang maganda sanang pang-partner doon, which is the Melissa, agad-agad na ring tinanggal ng Blacklist International. So napapaisip ako, ano pa bang mga natitira yung Claude? Nagalaw yun? Mako-consider kaya ng Falcons AP Bren? Sandali lang kasi I'd just like to take note of the recent patch na ginawa doon sa Nolan na medyo tumaas nga yung cooldown niya ng bahagya, but you can also take note of the Fracture ultimate na kahit na ganun yung nangyari sa skill 1 and skill 2, you have to also give it to the ultimate na talagang may slow na 30% and the cooldown is even less. So that gives a lot of opportunity para sa iyong mga kakampi to be able to dish out damage as well. Although, there's just one thing that I can also include here. Yung Arlot kasi, there was a time na nag-like si Flap, pinost niya sa TikTok. There was even a time na pinicturean niya si Super Marco pagkatapos nung set niya. Tapos naka-Arlot parang nakikita ko. I'm not sure how feasible that is in this game at bakit nila inuna. But, you know, I'm just throwing it out there. It might be a possibility. Parang may naalala lang ako, kalid pa. Parang kung ano-anong nilalaro ngayon sa gold lane. At hindi natin alam kung pwede pa mag-ruby gold lane dito Gusto sa totoo lang, no? Dikit-dikit na rin naman. Gusto mo rin naman ng pambigil. Wala naman ng pangtanggal ng mga stun ng isang fracture. Ng isang Nolan. Saktong-sakto kung sakaling gugustuhin nila mag-ruby gold lane dito dahil wala na rin namang pangbigi ang blacklist dito. Or Hanabi Lolita dahil kailangan na mag-pick ng blacklist. Iniisip ko ngayon kung i-consider ba nila yung Claude pero high loss pa rin ang pipiliin ng Blacklist International dito. So malamang sa malamang ang magiging XP lane, high loss na nga talaga to, against a potential Arlot. So kung magda-damage to parang medyo parang play safe ang iniisip kong laruan ng high loss. But then, tingnan natin. Pwede pa nga maghanap Lolita dito ang Falcons AP Bren. They're still looking for a potential roamer and gold laner. Kaso ang ibig sabihin niya na kailangan nilang ilagay sa jungle ang isang Roger this time around. So maraming choices ang FCAF dito. They could go for the Ruby gold lane or even Ruby XP then i-gold lane Arlot kung totoo ang Mischies. Ang daming options here ng Falcons AP Bren to try and fight the team fighting composition of Blacklist International. Pero mukhang regular na galawan ang kanilang ipapakita. Moskov Hanabi ang ilalabas. Okay. So, kamunti ka na yung Lollibee. Kamunti ka na. Munti ka na. Kamunti ka na. Pero Moskov pa rin ang ipapakita dito. I think isa ito sa napaka-komportabling hero picks talaga ni Super Marco recently. Pero for Oheb ngayon, siya naman ang hinahanapan natin. Tinitingnan ko talaga kung i-consider nila, ipapakita na ba agad yung adjustment sa Claude or meron pa silang ibang marksman in mind. Baka sila pa ang magpakita dito ng fighter goal lane kung gugustuhin nila. But I feel na kailangan din kasi nila ng karagdagan pa na late game na damage in terms of yung scaling na ma-offer dito ng Blacklist International. So, ayun, Nathan. Ang daming magic damage dito for Blacklist International pero parang overall ang idea masakit siya. Masakit naman talaga yung late game scaling din ang habol nila. Tandaan natin si Oheb in this regular season ay talaga naging comfort pick na niya ang Nathan. Kaya naman panigurado na kung anong gustong gawin ng Blacklist dito ay komportable naman ang kanilang mga manlalaro sa kanilang mga napiling hero. Na-buff ang Nolan, na-nerf ang Hylos, na-nerf ang Roger,
na-buff ng slight ang Arlott given na wala na siyang mana. There's a lot of ways that this game can go. Quite traditional, quite simple pa rin naman ang nakita nating lineups from both of the teams. But how is the meta, how is the patch gonna affect them heading into week number 6? It's Fakal CP Bren kontra sa Blacklist International. Casters, pasok! Habol para sa puntos. Yan ang kampanya ng Blacklist International against M5 Gold Jacks Mobile ng Legends. Falcons AP Brand. Welcome sa game number 1. Unang araw para sa ating week number 6. Burrito, ating Chantel. Ang dami mga na-nerf, ang dami mga na-ban, pero ay, ang dami mga na-buff. Madami Pero na ano yung nga ba? nabanten kanina. Ano nga ba mga abang natin? Well, actually, parang ano dito yung biggest question ko kasi pag sinabing na nerf or na buff ang isang hero, magiging maganda pa siya depending dun sa playstyle ng isang team. Kasi there are times we're in, sabihin na natin na nerf siya, pero for Hylos, yung base mana region niya tumaas. Aha. Yung kanyang mana in totality is tumaas din. So, ibig sabihin, kaya niya mas bumabad pagdating sa team fight na gamit-gamit yung second skill. Aha. So, it all depends kung paano i-capitalize itong dalawang teams natin. Ganun din naman para dito sa FCAP with Caltisi's hero, na which, by the way, ay nakatapak na rin. But, by the way, then first blood agad, nabanggit natin si Caltisi. Siya na makakakuha para sa FCAP. Nagmamadali ang Falcons AP Brand dito. Total na pag-uusapan na natin yung mga nerf and buff. Isa sa mga na-buff din na pinag-uusapan kanina sa ating panel is the Nolan na ang daming mga mismatch pagdating sa mga assassins. Pero wait lang, mamaya natin pag-usapan niya kasi si Haji ay hatak dito. Kyle Easy at MP the King nagkaharapan kagad. Pero may kalamangan si MP dahil level 4 siya. Grabe yung mga folks dito ng mga teams natin. Parang dumating tayo sa point na umpisa pa lang ng laban ay parang meron na agad na delikado. Pagdating doon sa mga specific lanes, but particularly doon sa may middle lane para ma-force na agad yung mga spells. So, abang natin dito is kung paano ba yung magiging tapatan. Parang kung iisipin mo, Hylos at Arlott, very different sila ng innate skills na pwedeng ibigay. No, mas mabagal ang isang Hylos, mas mobile naman or mobile itong Arlott. Lalo na ngayon na napag-usapan niya kanina, wala nang mana to. Ngayon, kalahati ang buhay ni Lord JM. Turtle na nagsisimula na dito ang Blacklist International at hindi na nga aabot si Caltisi. Grabe timing dito ng Blacklist International, so hindi na nakasilip doon mga players ng FCAP. So medyo tahimik pa ang Land of Dawn, ladies and gents, pero parang hindi yata patahimikin. Kamunti ka lang si Super Makmak nung time na yon. So medyo dumaplis lang saglit, kaya nga pa uwi si Oheb doon sa may top lane. Kamunti ka na talaga, buti na lang nakalihis pero tumama yung charge. Mula kay Ogwen, pokes from few. Pero ang ganda ng pinapamalas dito ng Blacklist International. Nakatrade kagad, nakakuha kagad sila. Unang pagong ang kanilang nabawi doon. Pero si Kyle Easy habot, tumama yung stun ng Blast. Pero walang tatamaan doon. So na-force din naman, paborito yung Circling Eagle ni Perks noong time na yun. So parang tama ba yung napapasok dito? Parang iwas din talaga yung dalawang teams natin ng isang team fight. Oh, hindi kong basahan kasi ng pag-uusapan kung papansinin natin, may early game damage parehas eh. Though may mid game power spike and may late game insurance din. Pero ngayon tumama ang Flap TC. Dalawa kanyang nahuli doon. May tutuloy ba doon ang side of Blacklist International? Ginamit towards pathway. At nandito na si Haji na mga hatak. Ginamit na dito ni Open na revitalize. Habang merong poke. Si Lord Jay naman sinusuhan dito dalawang players. MP the King! Ay, mabubuhay pa rin. Pero si Flap TC mapapatay na diretso din ni Caltisi. Hala, biglang kumakalmot lang. Dito si Caltisi. Another kill para sa kanila. Ang hirap nito, nakakuha na kagad ng dalawang kill si Kyle TC. Sila ang nabaliktad doon sa naunang team fight na diniklara dito ng Blacklist International. Pero maganda naman, no, safe pa rin ang parehas na gold laner, Super Makmak at itong si Oheb. Let's take a look at the items. Available na yung Wind Talker para dito kay Kyle TC habang yung kanilang Nolan naman sa kabilang panig, medyo nag-iipon-ipon pa. Oo, so parang ano muna to na taking things slowly para dito sa mga teams and para dito sa Blacklist International, medyo lumaki na yung kalamangan ng kanilang kalaban. So kailangan nila dito makakuha ulit ng probably another objective. For example, yung turtle na magsuspawn na rin naman. Kaso si MP the King, manggagaling siya sa may orange. Pero mabilis na naman kasi pwede siya sunduin ni Perks if ever at bitbitin. Pagkakataon. Oo nga, nakaabang na Lord JM, alam niya na halos kalahati na yung buhay ng turtle. Perks ay nakasilip din. Pero parang wait ang gagawin atan nung Nolan doon sa may bandang ibabaw. And Kyle TC makakuha ng pagong. Oo, pero may information by the way, ang FCAP na dito sila MP the King and the rest. Pero makakatakas nga successfully. Parang napadaan lang nung moment na yun na okay, sige, bigyan mo na yung turtle. Kuha na lang tayo ng purple back. Okay na yun. Dito magaling ang Blacklist International. Yung mga tradings, no, at least kapag hindi nila nakuha yung malaking objective, bumabawi sila. Nakuha yung purple buff. And maganda naman to para kay MP the King. Even though na may isa na siyang death, ayos na ayos pa rin eh. Kasi nakakapondo siya unti-unti. And napapangalagaan naman din yung parehas na side. So wala na siyang masyadong isipin dito. Kasi nakakalamang naman si Owe against Super Marco. Sabay-sabay din naman itong si Lord JM against kay Black Easy. So ang kailangan nila mag-step up dito yung position 4, position 5 sa baba. Sa may bottom lane, may sarili laban si Flap TC. Laban kay MP the King. Napa-flicker out si Flap TC noong moment na yun. So ito na mga pokes na sinasabi dun sa na-buff daw na Nolan. At top lane, kakasabing mo lang lumalamang sa linya
si Oheb, nakakasira sila ng tore laban sa FCAP. Nagkalituhan na no? Nathan Nolan, nakakalito talaga yan. Pero Oo nga. nakakalito ang ginagawa ng Blacklist International dito. Akala natin doon magsisimula sa baba, no? Pero may ginawa palang aksyon doon sa may top lane. Pero kahit ganoon man ang nangyari, no? 1,000 pa rin ang kalamangan ng Falcons 80 and kailangan nila itong pangalagaan, lalo na pagtungo doon si Ketlong Pagong ng laban na ito. Ngayon, available na para kay Super Marco yung kanyang corrosion site. Bibilis na rin siya Bibilis dito. na. Oh, ang ganda sinabi mo dito, for Blacklist International, magaling sila pagdating doon sa pagkuha ng mga trades. Ngayon naman si FCAP, magaling sila doon sa pag-stretch ng laban, tapos biglang may big team fight na kayang gawin. So parang ticking time bomb. Itong dalawang teams natin na depende lang kung paano sila magkokontrakan kasi speaking of objectives, na naman si Oheb sa may bottom lane. Okay pa parating ang dalawang players dito na side ng FCAP, madedepensahan yung minion na bit-bit doon. Pero yung mga kailangan talaga nilang bantayan yung mga gilid kasi pag nangat-ngat ng isang Nathan, medyo mahirap mamaya. Mahuli ba si Owen makakapag-dash away? Buti na nakatakas doon, pwede na siyang mahatakin sana eh. Ngayon, Ketlong Pagong ay buhay na rin. Si Oheb ay tinalaga nila doon sa may bottom lane. Same with Super Marco. At ngayon, ang Falcons City Print at the Blacklist International nakaready na habang pumasok Ay! si Flap. Pagsakit ng damage nila kay Flap PC at ginamit na rin Glorious Pathway, mapipigilan doon ng Deathly Glass. Habang nangyari may laban din mga marks sa may bottom lane at tinutuloy pa rin. Dito na ating dalawang kapunan, yung Turtle na-reset. Anong palag mo? Segment na naman ang ating nakikita. So grabe dito yung disiplina ng dalawang teams. Doon, tapang ni Lord JM dito habang namin ng blast na tama ba? Yes sir, pero nandun yung Eternal Guard. And this time si Lord JM is sumasabat nila. Pero kaya pinakin pa rin mapupunta yung Lord. Ay yung Turtle. Tapos nadiretso na nagamit ng Nether Realm. Uy! Unti-unti na nawawala ang mga players ng FCAP. Double kill para kay Haji. At para pipili Di dito pa mga tapos. biglang bulaga. Dito ang mga players ng Blacklist. Pero si Few, buhay pa rin. Pero hahabulin ni Haji. Triple kill para dito sa KDA Machine. Grabe yung gigil dito ni Haji. Pinag-uusapan pa lang kanina yung mga kapitan ng magkabilang kupunan na to, Few and Haji. Nagpapakitang gilas na nagpapakilala na muli ang Blacklist International dito. Agaw ng Purple Pop ang plano. Pero sabi ni Black DC, hindi pwede yan. Sabi, ano ko na, final slash ko na para hindi na tumabay dito sa Purple Buff. So, dahil dyan ko rito, biglang nag-swing ang ating economy. 3.1k gold lead para dito sa Blacklist. So, napalit na rin nilang ang mapa dito na FCAP. Oo, ang ganda na. Going back doon sa gusto ko sabihin, Haji, kanina ay, kumbaga, isa siya sa mga topic, no? Pinag-uusapan yung legacy, yung tale ng dalawang heroes na to. At ngayon ay sinasabi ng Blacklist International, sobrang importante sa amin yung laban na to. Hindi na namin iindahin kung kayo ba ang M5 World Champs or kung ano pa man. Kailangan namin kunin itong laban na to at sisimulan na nila ngayon. Ito yung ating Infinix instant replay. So, nahabol yung mga players ng Falcons AP Brand kanina. Ayun, oh. Tapos nakita din si Few. Although at this time, si Haji, diretso pa siya niyan eh. Ayun o. Ayan, noon sakit. Ipinitik ang Ghost Bursters. Ang hirap nun, lalo na pagka marami yung kalaban. Though dalawa lang naman yun, pero magbabounce pa rin kasi. Yung kanina nung nagkumpulan sila, probably yung damage din doon ay sa mga ilang Ghost Bursters din ni Haji. So, siguro, for FCAP dito, sino ba maganda nilang targetin? Si Oheb ba or si Haji? Actually, kung Or titingnan, sila one eh. Oo, yung si Haji talaga, kailangan nilang puntirehin dito eh. Though, naka-purify ito, tapos meron ding Nether Realm. Ang dami mong isipin kung ikaw ang Falcons sa Brand dito kasi, again, nauuso na uli at tumataas na ang priority para sa isang Matilda dahil nga naman sa kits na nabibigay niya, no, pwede siyang mag-engage with that guiding Pwede wind, pantakas. pwede rin pantakas, tapos may Nether Realm pa sila. So kung extended team fight ang pag-uusapan, laki ng kalamangan ng Blacklist. Oh, kasi meron pa silang high loss dito. Na pwede ding Yung mag-front pathway. para sa kanila yung pathway. So tingnan natin kung ano mangyari dito sa ating Lord. So sinisimulan, pwedeng bait. Pwedeng bait ng Blacklist kasi pwede silang hino muna tayo. Pero yung mga heroes dito, mga players ng FCAP ay nasa ibang side ng ating mapa. Ay. Glorious Pathway, si Oki na magiging target nila. Pero hindi makukuha pa rin dito ng Blacklist kung walang makakalapit from the players of FCAP. Hindi na nakalapit doon. Tapos nakita din kasi nila si Kyle DC nag-clear doon sa may gitnang wave. At ang naging call doon ng Blacklist. Tara na, i-burst na kagad natin. Ginamit na yung trophy dito ni Oheb. At mabilisan lang talaga nilang kinuha yung Lord na iyon. Pero ang naging bawi naman at naging trade doon ng Falcons AP Brand ay yung tore doon sa may bandang itaas. Yun, Thunderbelt para dito kay Kyle DC. Same with War Axe. So kahit paano nakapondo na to. Remember, nagkaroon ng konting adjustment para sa isang Thunderbelt. Let's see kung ngayon ay mapapagana pa ba ito ng isang Roger. Oh, ayan, sakto nandito rin sa may bottom lane si Caltisi at si MP the King. Pero 5 players to ng FCAP kung nagkataon. Nandun naman si Lord JM, if ever din na itutuloy. So, grabe no, 10 minutes, nasa 8 kills pa lang para dito sa total ng ating laban. But yup, FCAP needs to defend this Lord. At parang delikado yata yung push Dami. dito si Oheb ay magpapakita, si Haji din nandito. Papasok na ba ang Blacklist International? Pero pipilitin lang dito ng FCAP na madepensahan yung Torres sa may baba, which successful naman sila. Okay, retribution na ginamit. MP naman ng George mula dito kay Owen. Pero magiging matagumpay din yung pag-alis doon ni MP the King. Ngayon, transition dito sa may gitna. Ginamit na rin yung Glorious Pathway. And humaharap lamang itong si Owen pero hindi nila mapipigilan ng pagbasag. Oo nga, successful na masira na ngayon Torres sa may gitna. Pero madedepensahan naman ng FCAP yung Lord doon sa may itaas.
Another Lord kaya ito para sa ating mga teams. Parang may malatrip to Jerusalem tayo nakikita ngayon. Biglang nawala yung HP bar. Team Black TC, F the king with the kill. At nandito na yung kabayo. Yung kabayo walang glorious pathway na pwede gamitin. Aalis muna at lilipad. Parang Pegasus lang. Yung nakita natin. Ginamit na rin yung Dominant Blast. Pero pinahabang teamfight lang. Ang naging casualty lang is Flap TZ. Grabe kumontrol dito ng laban ng Blacklist International. Ang daming shields, ang daming heal, ang daming kakunatan na ipinapamalas ang mga agents. Remember yung Glorious Pathway, may ticks din ang region yun kapag nandun ka sa mismong pathway. So mas mahirap talaga para sa Falcons AP Bren na tunawin lahat ng mga frontliners dito ng Blacklist. Kaya pala sobrang tapang din ng Blacklist International every time na ginagamit yung Glorious Pathway. So even for Owen, medyo nagsastruggle din doon sa mga Dominant Blast na biglaan kasi even yung pang-escape dito ng Blacklist is napaka-on point. So, tingnan natin kung anong mangyayari sa susunod. Parang kinakat na, hindi na rin, dinedelay na rin yung minion para mapilitan dito lumabas yung mga players na FNAP. Yun ang goal nila dito ay palabasin lang talaga. Kasi nga naman, magkakaroon na ng Lord in a few seconds. Pero remember para sa mga bagong tutok lang dyan, nabuff po ang isang Arlott. Wala na siyang mana. Wala nang mana ito. So, pwede ka na mag-spam ng mag-spam. Tapos pinababa din yung cooldown. So, technically, pwede mo talagang gamitin itong Arlott na to. Pero sinisimula na ng Blacklist yung Lord. 30k ang buhay nito, ha? Parang mabilis. Natatry kukunin dito ng Blacklist International. Pwedeng hinuhold din nila. Minsan talaga yung sa mga Lords ay kuha na nangyayari dito sa dalawang teams natin. Tinutuloy ba ito o hindi? Yan ang ating tanong dahil matuloy na makukuha dito ng Blacklist. At si Kyle TJ, naku po, parang mawawala yata pero makakatakas pa rin. So biglang pulasan dito ang mga players ng FCAP. But Blacklist International, meron ulit silang Lord. Grabe yung ginawa dito ng Blacklist. Good decision making from Falcons AP Bren na hindi na ilaban. And sibukan na lang nilang dumepensa under the base or under the turret. Doon sa Luminous na Lord, dala-dala dito ng Blacklist, 7.3k gold lead. Bibihira lang tayo nakakita ng team na gumagawa ng ganito sa Falcons AP Bren at kailangan nilang dumipensa in terms of kits naman. Kaya nilang galawan to eh. Kumbaga, may clear wave din naman sila ng descente. Andiyan si Pio, andiyan si Super Marco. At ngayon, Blacklist International, magsiswing sila doon sa may top lane. Igugo nga pa nila to. Parang tumatalon na tong Lord na to, no? Kasi meron ng, ayun na, tatalon na yung Lord. Pero, masisira pa rin nila successfully. Dito yung Torres sa may taas. At sa may middle lane yata, next na target ng side ng Blacklist. So medyo nakikita rin na natin dito yung damage ni Super Marco para sa ating laban. Si MP, pumasok si MP dito habang sinigigan mula dito kay Perks. Atras muna dito mga members. From Blacklist International, makakadepensa ng maigi itong Falcons AP Bren. Pero may sibat na naman! Super sibat pumasok! Bigla na nga pumasok dito si Super Marco at si Haji. Medyo mawala na buhay kaya naman siya shutdown dito ni Flap TC. So okay na yata to para sa FCAP. Pero hahabulin pa rin nila. Sinalubong bigla ng Glorious Battle. Biglang bumulaga doon si MP the King. Meron pang crowd control para dito kay Few. Ang sakit na ng damage. Piso para sa puso. Para kay Flap TC. At buhay pa rin. Buhay pa rin si Flap TC. Pero si Kyle TC, binusin dito ni MP the King. Fast pass dito ng X and Y access. Habang si Haji at si Few ay mamamatay. Kamunti ka na rin si Kyle TC pero mag-shape shift ng moment na yun. Eto si Flap TC pero mabiglang mawawala sa mga players dito na Blacklist International. Oo nga pala, marabis yung hero ni Haji. Kaya pala buhay na agad. At papasok na nga dito. Kyle TC biglang nawala. Meron pang minion wave ang side ng Blacklist. At bigla na lang nangyari dito sa ating laban. Blacklist International. Game number 1. Kakaibang aura ang ipinakita ng mga agents. Blacklist International nakuha ang game na ito